kay God. At ang ating pong teksto ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Basahin po natin sa NLT. 1 Corinthians 9:27. Sabay-sabay po natin basahin. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. I discipline my body, sabi ni Paul, like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Sabi ni Paul, dinidisiplina ko ang aking sarili, ang aking katawan, tulad ng isang atleta. Pinipigilan, sinusupil ni Paul ang masasamang pagnanasa ng kanyang katawan. Sabi ni Paul, I fear. Natatakot siya. I fear. Natatakot siya na baka after niyang makapagturo, after niyang makapag-preach ng Word of God sa ibang tao, ay madi-disqualified siya. Halimbawa po ano ba magandang example? Si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, di ba, isa siyang boksingero. Qualified siya to fight, kipaglaban. Pero kung wala siyang disiplina sa kanyang sarili, kung pinababayaan niya ang kanyang katawan, wala siyang exercise, hindi siya nagda-diet, wala siyang control sa kanyang lifestyle, malamang madi-disqualified siya sa mga susunod niyang laban. Amen? Kahit gaano siya kagaling na boksingero, kahit gaano pa karami ang karangalan na tanggap niya sa nakaraan ng mga laban, madi-disqualified siya kung wala siyang disiplina sa kanyang sarili. Amen? Huwag na lang tayong lumayo, huwag na tayong mag-usap tungkol sa atleta. Dito na lang. Yung mga workers, itong mga worship leader. Kung ang mga worship leaders natin ay walang disiplina sa sarili, amen. Sige lang, inom ng malamig. Hindi niya binibigyan ng panahon ng pag-aaral ng mga songs, hindi sila nagpa-practice, hindi sila nagpe-pray, walang quiet time. Pupunta na lang dito, tatayo rito, mag-worship. Sa tingin nyo, hindi sila madi-disqualify? Kung hindi nila dinidisiplina ang kanilang mga sarili, lalo na pagdidisiplina na iwasang gumawa ng kasalanan, hindi man sila ma-disqualified ng tao, pero hindi sila makakaligtas sa disqualification ng banal na espiritu. Amen. Dahil habang sila'y kumakanta rito sa harapan at nagli-lead ng worship service, baka hindi na sila sinasamahan ng Holy Spirit. Amen. Yan po ang sinasabi ni Paul na kinakatakutan niya. Yung mawala ang kanyang privilege, yung pribilehiyo niya na makapagturo. Kasi po sa isang preacher, madali po na mangaral, madali po ang magturo. Ang mahirap, alam nyo, yung ipamuhay kung ano ang itinuturo. Yung makita sa mga taong nagtuturo kung ano yung kanilang isinishare, ano yung kanilang ipinapangaral. At actually, diyan po bumabagsak ang karamihan. Yung practice what you preach. Amen? Nadi-disqualified, nawawala ang pribilehiyo na makapag-share ng Word of God. Dahil kung hindi didisiplinahin ng isang preacher ang kanyang sarili, ang kanyang katawan, ang kanyang espiritu, baka habang nagsasalita, para na lang siyang isang gong na naririnig ng mga tao,
pero walang pagkasi ng banal na Espiritu. Amen? Ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon ay nakakarating sa mga taong nakikinig kapag ito'y kinakasihan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Pero kung ang isang preacher ay pabaya at walang disiplina, baka ma-disqualify sila sa pagtuturo. Kaya po ang pagsunod natin sa Lord, dapat merong kalakip na disiplina. Amen? May kalakip po na disiplina. Sino po rito ang nagdi-desires na makasunod sa Panginoon? Amen. Marami tayo. Maraming Kristiyano ang nagdi-desire to obey God. Pero alam nyo, only few discipline themselves to do so. Iilan lang ang nagdidisiplina ng kanilang sarili para makalakad, malakaran ang kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Sabi ni Paul, ang kaibahan daw natin mga Kristiyano, we are Christ-centered. Yung di tayo nag-worry about anything kasi we have faith in God. Amen. Amen. Alam natin, anuman laban ng buhay, kasama natin ang Panginoon. Amen. Ang mga Kristiyano, blameless, holy, tapat sa Diyos. Alam natin kung ano yung tama sa mali. Ang mga Kristiyano, loving. Yung kahit kaaway mo, minamahal mo. Tama ba? Amen. Praise God. Hindi yung minamahal mo lang yung mga taong kamahal-mahal, kundi even yung kaaway mo, nagagawa mong mahalin. And the fruit of the Spirit ay nagmamanifest sa buhay natin. Amen. Kaya, if you have discipline in obeying God, magiging ganitong Kristiyano tayo. Christ-centered, blameless, loving. Makikita yung bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen. Ano bang fruit of the Holy Spirit? Hindi lang naman ito yung sasabihin natin, love, ay, mapagmahal ako. Ay, may joy ako, may kapayapaan ako. Okay na, nasa akin ang fruit of the Holy Spirit. Kaya nga siya fruit. Hindi siya fruits. Fruit. Ibig sabihin, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, dapat nasa atin. Amen. Amen. Parang isang orange. Isang orange, isang prutas, di ba? Pag binuksan mo, marami siyang, ang tawag doon? Di ba, yung marami siyang mga, alam na natin yun. Ibig sabihin, sa isang prutas, pag binuksan mo, marami, hindi siya magiging isang buong orange kung kulang yung isang liha. Ano ba yun? Yun na yun. Kaya dapat ang fruit of the Holy Spirit ay nagmamanifest, nakikita sa atin. Amen. Amen. Kaya dapat ganyan ang buhay natin. Hindi madali, no? Madali hindi. Kailangan ng disiplina sa ating mga sarili. Obedience is not automatic. Diba sa loob ng bahay na pinagtatrabaho natin, pag gutom na yung mga alaga natin, init sa microwave, automatic init. Pag kailangan mo maglaba, shoot sa washing machine, automatic. Sasampay mo na lang. Gusto mong relax. TV, automatic. Telepono na lang. Dali mo makatawag. Amen. Obedience is not automatic. It requires training. It requires surrender and self-control. Amen? Amen. The Christian life is not a casual walk. Hindi tayo yung maglalakad lang, kasamang kaibigan, nagkukwentuhan, masaya lagi. Ang Christian walk ay hindi laging masaya. Amen? Amen. Hindi parang hindi na kayo maubos ng kwentuhan ng kaibigan mo sa sobrang saya nyo. No, Christian life is not a casual walk, but it is a spiritual race. Amen? That demands focus and discipline.
Kailangan may focus ka sa pagiging Kristiyano mo. Dapat may disiplina ka sa pagiging Kristiyano mo. Spiritual race. Ano ba pag race? Takbuhan, labanan, at sa bawat laban, laging may nananalo. Amen. Di ba pag kasama ka sa contest, sa isang race, sa isang labanan, ang iyong aim is to win. At para manalo ang bawat atleta o kung sino mang kasali, nag-iinsayo. They discipline themselves in training. Amen? Sabi sa 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 25, don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. Amen. Kung wala pong disiplina, matatalo tayo sa race. Kahit we aim to win. Amen? Hindi yung pagdating natin ng labanan, bahala na. Dito lang tayo magkalabsawan. Hindi. Kailangan may training. Lalo na po sa mundo natin ngayon, ang kalaban ng bawat isa ay ang social media. Amen? Social media. Aagawin talaga ang oras natin. Pag hawak mo ng telepono, ilang oras ang nauubos mo ate sa Facebook? Sa pagbabasa ng mga messages. Ilang oras ang nauubos mo sa panonood ng short movies? Ganda nito nga, yung Chinese drama. Hindi mo naman malaya. Korean drama. Marami yan sa YouTube. Mga 45 minutes, 1 hour, 1 hour and 20 minutes. Sang upuan. Kalimitan, oras na ng quiet time. But if you don't have discipline, mamamalayan mo na hindi mo pala nagawa ang quiet time mo. Amen. Sino po ang guilty dito? Praise God for the honest hands. Sige po, malakpakan natin ang Lord. Shopee, Lazada, TikTok. Nakakabusog sa mata. Amen. Nakakabutas ng bulsa. Lalo na